Okay, di ba last time, ang tinapik natin, kung naalala nyo, yung definition ng finance, tapos yung forms of business of organization. So ngayon, magre-recap lang tayo ulit. So for today, ang topic natin is yung introduction of financial management kasi hindi natin natapos last time. So first, ito yung mga contents natin. We're going to discuss the definition and importance of finance. And then those people involved in financial management within an organization. For example, the finance manager, shareholders, board of directors. And then the activities of financial manager. And then the roles of financial institution and markets. Tapos yung difference din nun. So first, the definition and importance of finance in the business world. So first, yun nga, as a recap, ito yung definition ng finance. Finance can be defined as the science and art of managing money. When we talk about finance, syempre, money yun. Tungkol yun sa pera. Kung paano natin minamanage ang pera. Wait lang. So another one is finance is defined as the management of money and includes activities such as investing, borrowing, lending, budgeting, saving, and forecasting. There are three main types of finance. First, the personal finance, corporate finance, and public or government finance. So yun nga, pag nagmamanage tayo ng pera, syempre i-consider natin yung pag-i-invest, kung magungutang ba tayo or borrowing, magpapahiram ba tayo when we have extra money, and then magbabudget tayo. Syempre, hindi porke marami tayong pera, okay lang yun. Okay lang na hindi natin budgetin. Dapat marunong tayong mag-budget. Especially when we have extra money, dapat marunong kang mag-budget. And then saving, dapat kino-consider din natin to. Hindi lang puro, di lang pwedeng spending lang. Dapat may saving din tayo. And then, of course, forecasting. Mahalaga yung forecasting kasi para ma-predict natin kung magkakaroon ba tayo ng problema someday or financial crisis someday. Okay? So these are the primary goals of a business. Of course, first is to earn profit. Ba't nga ba tayo nagbi-business? Syempre, para magkaroon ng profit. And syempre, hindi lang para magkaroon ng profit. It's also to increase its own value as an economic entity. Ito yung pag-expand ng isang business. Hindi ka lang dapat nag-earn ng profit. Syempre, kailangan nag-expand ka din, lumalaki din, nagkakaroon ng kaunlaran ng business mo. And then the last one is to improve the quality of life in the economy. Syempre, hindi lang dapat para sa sarili mo yung goal mo. Dapat ang goal mo din ay para sa ibang tao, sa ekonomiya. Syempre, aanhin mo naman yung pagkakaroon ng malaking tubo, tapos malaking business kung hindi ka naman nakakatulong or nakaka-benefit sa bansa, sa ekonomiya, di ba? Okay, nagets ba? So first, to earn profit, to increase its own value as an economic entity, and then to improve the quality of life in the economy. Okay. So next one, the function of business finance. First is the allocation of financial resources, the procurement of funds, and then the efficient and effective utilization of financial resources. So when we say allocation of financial resources, dapat alam mo kung saan mo dapat ilagay yung financial resources mo. And then pag procurement, kung ano naman yung
kung ano yung bibilhin mong pangkapital, gano'n. Dapat alam mo yung ito nga yung capital and cost of capital. When we say capital, ito yung pinaka-investment mo. Tapos yung cost of capital naman, kung magkano yung ginastos mo doon sa pagkuha mo ng kapital. For example, 'pag nangutang ka sa bangko, ano-ano yung mga cost of capital? Siyempre, maaaring yung interest expense, yung bank charges, ayan yung cost of capital. Kumbaga parang yung expense na ginastos mo sa pagkuha mo ng iyong kapital. So first, yung allocation of financial resources. Ayan, when we say allocation, means determining where to use funds currently available to the firm. Ayan, and then also there are ito yung acquisition naman, syempre bago ka makapag-allocate, dapat meron ka munang acquisition of financial resources. Yung acquisition means obtaining funds from the right sources at the right time. So, ayun nga, pag kunyari, first mag-acquire ka muna ng mga sources mo. Syempre, hahanap ka ng tamang supplier. So, dito magkakaroon ng negotiation yung mga businesses na kung saan may murang supplier pero may quality, ganun. And then, yung allocation naman, ito na yung tamang paggamit ng financial resources na na-acquire mo. So, nagets ba? So, pag sinabing financial resources, hindi lang naman to yung mga physical raw materials or yung mga raw materials. Pinag-uusapan din dito yung mga tao. For example, syempre pag sa acquiring, dito papasok ng mga recruitment and kukuha ka ng tao, tapos saan mo ilalagay? Diba? Kunyari, kung sobrang galing ng tao, syempre ilalagay mo siya as a manager. Ayun yung tamang pag-allocate ng financial resources. Pag hindi ganun kagalingan, kunyari, pang subordinate yung quality or yung background niya, ayun, yung credential niya pang subordinate, doon mo siya ilalagay. Okay? So the next one naman, yung procurement of funds. When we say, ayun nga, yung capital must be available at least cost when it is needed. So yun nga, dapat maghahanap ka rin kung saan may pinakamurang kapital, ganun, kung ano yung bangko na may ino-offer na maliit na interest. So yun, maghahanap ka din. As a financial manager, yun din yung rule mo. Maghahanap ka kung saan may pinakamurang borrowing or paghahanap ng kung saan ka rin bibili ng pinakamurang machine, ganun. And then yung cost of capital, yun nga, for example, yung mga bank charges, yung mga interest expense, ayun siya. And then efficient and effective utilization of financial resources. So yung effective, kunyari meron ka ng course of action, tapos meron ka ng guidelines. Tapos pag ginawa mo siya, pag sinabing effective, kumbaga na-achieve nyo yung goal nyo. Ayun yung meaning ng effective. When we say efficient naman, syempre, dito papasok yung cost and benefit analysis. Pag sinabi mong efficient, aside na-achieve mo yung goal nyo, na kunyari napababa nyo yung expense for demand, syempre dapat i-calculate nyo rin kung tumaas ba yung cost. Ganon, tumaas ba yung parang meron ka ring cost and benefit analysis. Dapat na-maximize mo yung resources at the same time, meron kang least cost. Ganon. So, nalagats nyo ba? Pag effective, ayun yung parang pag ginawa mo na yung guidelines nyo, yung mga yung mga course of actions nyo, na-achieve nyo yung goal. Pag sinabi namang efficient, dapat least cost, tapos na-maximize nyo yung na-acquire yung mga resources. Kaya dapat laging efficient and effective, hindi lang effective. Ganun. Kasi maaaring effective siya na na-achieve nyo yung goal nyo, yung organizational goal nyo, pero hindi naman pala siya efficient kasi ang laki ng ginastos nyo. Parang ganun. Kaya dapat efficient and effective.
Okay, so meron tayong classification of finance. First is yung as the form of negotiation. So, ayun nga, yung direct finance and indirect finance. When we say direct finance, security acquired by the surplus or yung lender is the same security issued by deficit unit borrower. Kumbaga, pag sinabing direct, kunyari nangutang ka sa kapitbahay mo, yung pangungutang mo sa kapitbahay mo, tapos binigay niya, ayun, direct yun. Kumbaga, diretso from lender to borrower. Pag indirect finance naman involves financial intermediaries who acts as middlemen. Kumbaga ito yung mga pumapasok sa sa mga Philippine Stock Exchange kasi merong mga broker. Merong mga may mga dealer, kumbaga merong mga taong naghahanap. Kunyari ikaw nagpapautang ka. Tapos meron kayong middleman. Ito yung humahanap na pwedeng umutang sa'yo. Ganon. Or else, kunyari, kung ikaw naman yung uutang, merong middleman. Ito yung taong maghahanap naman ng kung saan ka makakautang. Kaya tinawag siyang indirect finance kasi merong middleman. Merong mga intermediaries. So later, malalaman natin kung sino yung mga financial intermediaries, ganon. Tapos kung ano yung mga role nila. Okay, yun yung pinagkaiba ng direct tsaka indirect finance. When we say direct, diretso agad yun, from lender to borrower. Wala nang middleman. Okay, yung next naman na classification of finance natin as the user. First is the private finance and then public finance. When we say private finance, all finance other than public finance, ay tinatawag na private finance. First, yung personal finance mo. And then, finance of non-profit organization. Itong 5-star standard college is a non-profit organization. And then, the next one is the business finance or the corporate finance. The next one naman, yung public finance, deals with the revenue and expenditure patterns of the government. Yun nga, pag public, ito yung, syempre, government ang pinag-uusapan dito. Pag hindi na government, papasok na yun sa private finance. So, yun. Finance consists of three interrelated areas. First is the managerial finance. When we say managerial finance, it talks about the wealth and value of the company and the stockholders or the stakeholders. And then the next one is the investment decision, where to place excess fund. And then the money and capital markets deals with different financial instrument. Yun nga, pag investment, ayan, decision kung saan mo ilalagay yung pera mo. For example, yun nga, meron kang excess na pera. Saan mo siya ilalagay? Kung dapat kailangan magamit mo siya ng tama. 'Di ba, yung last time tinanong ko kayo kung maganda bang tignan ang isang balance sheet kung marami siyang cash. Not all the time maganda siyang tignan kasi dapat 2:1 lang 'yon. Kunyari, twice ng asset ng liability mo yung value ng ng asset mo. Dapat ganoon siya. So pag lumagpas doon, dapat yung cash nyo, ilalagay nyo siya ulit sa operating cycle nyo. And then, ito naman yung money and capital markets deals with different financial instrument. Ito naman yung pag meron kang hindi na excess, kumbaga deficit na, dito ka titingin kung ano yung mga dapat mong, ito yung mga instrument na dapat mong gamitin. Or, for example, mga bonds, mga securities, treasury bills, and later on, i-discuss natin siya. Dito siya papasok. So, yung managerial finance naman, ito rin yung tinatawag na business finance, corporate finance, ito din yun. Pagmamanage lang din siya ng wealth and value ng company. So, ito ang next naman yung primary activities ng financial manager.
So yan, here are the 5 primary activities of financial manager. First, yung financial planning and analysis. So, as a financial manager, ayan yung isa sa role mo, yung dapat marunong kang mag-analyze tsaka magplano with the use of the financial statements. The next one naman, yung managing of asset of the company. Yun nga yung kung dapat tama yung pag-allocate mo nung financial resources. And then the next one, yung managing the company's liabilities and owner's equity. So dapat hindi lang asset yung namamanage ng financial manager as well as the liability. When we say paano namamanage yung liability, kung paano mo siya binabayaran on time, ganun. Ano yung mga tools na ginagamit mo or techniques para mabayaran mo siya agad, ganun. Para magkaroon ka din ng yung tinatawag na pag nagbayad ka sa tamang oras, meron kayong discounts, ganun. And then yung owner's equity. Yan, kung paano nyo nagagamit yung mga kapital. Okay. So, ito yung iba pang role ng financial manager. So, yung kanina, pwede mong gamitin yun pag maliit yung isang business. So, ngayon, pag sobrang laki naman ng business, syempre meron na yung CEO, meron na yung president, meron na siyang mga vice president finance, marketing, HR, ganun. So, dito papasok yung sa VP finance. Under nun, merong controllership tsaka treasurership or yung controller tapos versus the treasurer. Sa controllership, ito papasok yung planning for control. Ayan, syempre, kunyari, di ba, parang familiar ba kayo dun sa organization and management, yung may planning, may organizing, leading, staffing, and then controller. So, dapat meron kang maintenance na chine-check mo yung stability ng isang business or isang task. Yan. Kung dapat meron kang planning for control. And then, yung next one naman yung reporting and interpreting. So, yun nga, di ba, aside from gumagawa ka ng financial statement, dapat marunong kang kung paano siya i-interpret. Yun nga, for example, ang laki ng cash mo, ganun. Parang mababayaran ba nito agad yung, kunyari kung sobrang liit naman ng cash, tapos ang liit din ng accounts receivable mo, tapos ang laki ng liability. So, pag tinignan ng investor yun, ay, mababayaran kaya agad dito yung mga utang nila? Ganun. Nakikita yun sa financial statement or yung mga financial income, ganun. The next is the evaluating and consulting. So yun nga, aside dun sa control, dapat marunong ka ding mag-evaluate. For example, yun nga, check mo yung stability. Dapat meron kayong at least quarter na evaluation sa mga per department, especially dun sa mga funds nila. Kung nagagamit ba nila ng tama yung funds na ina-allocate sa isang department na yun. And then tax administration. So yun nga, sa tax naman, diyan papasok yung, kunyari kung nababayaran ba nila ng tama yung tax nila, ganun. Tapos kunyari, hahanap sila ng way kung paano rin mapapaliit yung tax nila. So merong 2 types ng pagpapaliit ng tax. Yun nga yung tax evasion or tax avoidance. But sa higher year nyo, itatakal nyo yun. The next one is the government reporting. So yun nga, aside pa nagbabayad ka ng tax, dapat sa government reporting, dapat yung transparency. Yun nga, dapat, lalo na pag korporasyon, dapat nagbabayad ka ng tamang tax. Tapos dapat may transparency ka sa public since malaki kang business form of organization. Protection of asset and then economic appraisal. As a treasurer naman, first one is the provision of capital. Tapos next is the investor relations.
yung papasok din yung short-term financing. Later on, sa mga next chapter natin, i-discuss natin yung long-term tsaka short-term financing, banking and custody, yan, credit and collections. Yan, sa mga next chapter naman natin, i-discuss natin to. Investments and insurance. So, yan, ito yung mga words na dapat i-familiarize nyo. So, di ba may goals din ang isang organization, ang isang business. Dapat, as a financial manager, meron ka ding goal. First is the acquisition of funds with the least cost from the right sources at the right time. So, kanina nga yung kanina, di ba, yung sa allocation of financial resources. So, dapat, as a manager, as a financial manager, makahanap ka ng isang supplier na nag-offer ng pinaka-least cost, pero dapat may quality. Ayun. At dapat na di-deliver din nila on time. Hindi pwedeng maliit nga yung presyo, pero malilate. So, sa business kasi, time is gold. Time is money. Kasi dapat may mga schedule na yan eh. Ganun siya. Kaya dapat, with the least cost, from the right sources, and at the right time. Kasi mahalaga din ang time sa business. So the next one, effective cash, working capital, and inventory management. So yun nga, 'di ba, dapat meron kang magaling na pag-manage ng cash. Yung sinasabi ko nga kanina na dapat pag may sobrang cash, ipasok agad sa operating cycle. Ipasok agad sa production, ipasok agad sa operation, or mag-expand ka, ganyan. Pag-uusapan naman yan sa board meeting. And then, meron kang working capital. And then, inventory management. Hindi ka dapat lagi nagpo-produce lang ng product. Dapat, tamang pag-produce lang ng product kasi meron din tong yung warehouse na expense. Ganun. Tapos maaaring naluluma din siya agad. Kaya dapat tamang pag-produce lang kung ano yung estimated yung demand for this day, for this month, yun lang din yung ipoproduce nyo para iwas expense din. Kasi may expense din yun eh pag marami kang inventory. The next one naman, effective investment decisions. Ayun nga, yung katulad din sa effective cash management. Dito din papasok yung effective investment decision. So dapat, as a financial manager, kahit hindi sa business, kunyari, financial consultant ka ng isang artist or isang artista, vlogger, or influencer na maraming pera. As a financial consultant, dapat alam mo kung saan ilalagay yung pera. Magtatayo ka ba ng business? Or maglalagay ka lang ba sa stocks? Ganun, kung magaling kang maglaro ng stocks, ipapasok mo na lang ba siya doon? So, yun. Tapos, ika-calculate mo kung saan may mas malaking profit, ganun. Kaya, meron tayong mga business plan, ganun. Meron tayong mga financial forecasting sa bulsa po. O, ilalagay mo na lang sa bulsa mo, ganun. Ilalagay mo na lang ba sa piggy bank mo? Kunyari, wala kang masyadong knowledge sa financial, ipipiggy bank mo na lang ba siya, ganun. So, pero ang advice ko, if in case na kunyari sobrang milyonaryo mo, ganyan, ang dami mong pera, better na kumuha ka ng financial consultant. Yung katulad ni Manny Pacquiao, yung pagbiglang yumayaman, dapat kumukuha ng financial consultant para namamanage ng maayos yung pera. Yung sobrang pera, kasi sayang eh. And then, proper asset selection. So, parang same lang din to sa effective investment decision. Kunyari, for example, nakapag-invest ka na. So, dapat meron ka ring proper asset selection. May tamang pagpili ka ng asset mo. Okay, 'di ba nung dun sa webinar natin na-discuss natin na merong dalawang klase ng tao. Merong asset person, merong expense person. Pag sinabing asset person, whenever na meron kang extra money or extra time, naghahanap ka kaagad ng asset. Parang nag-i-invest ka agad sa asset. Nilalagay mo siya agad sa isa. Kasi kunyari,
may sobra kang pera, isi-save mo ba siya agad? Ganon. Isi-save mo, ilalagay mo siya sa savings bank mo or piggy bank mo or kahit pa unti-unti magtatayo ka ng business kahit maliliit lang. Ganon. Ayun yung asset person. Parang tinitake mo as a opportunity yung mga extra time mo tsaka extra money mo to invest in asset. While yung expense person naman, whenever you have extra money and extra time, especially pag bonus month, pag may 13-month pay, 14-month pay, merong performance bonus, ayan, may Christmas bonus, magsasamgyup ka kaagad. Bibili ka agad ng panibagong damit, Shopee, ganun. So, yun yung expense person. Parang nakikita mo yung, parang galit ka sa pera. Nakikita mo yung extra time mo tsaka extra money mo para bumili ng gusto mo. Ganun. Kahit minsan hindi mo siya kailangan. So, yun, dapat at this age, at your age, dapat alam mo kung ano yung tamang paggastos. Lalo na pag unang sweldo nyo. Yan, minsan pag kailangan talaga, simulan mo sa pag-save na agad eh. Kasi, kunyari, if in case na 1 year ka na nag-work, kasi hindi ka nag-save, puro ka lang spending. Pag nagplano kang mag-save or nag-invest, parang ang bigat-bigat. Kaya dapat, pagka-work mo pa lang, mag-save ka kaagad ng 20% ng, yes, but, better din yun. Yung unang sweldo mo, bigay agad sa parents. Okay lang yun. Dapat, yun talaga yung nakagawian natin ngayon. And then, proper risk management. So, sa business, may madaming risk. Para ka kasi nagsusugal dito, hindi ka palaging panalo. Pag nagtayo ka ng business, hindi mo naman sure, 'di ba, na kung ano ba to magugustuhan ba ng tao, 'di ba? Or kung mananalo ka ba sa business na to. So, dapat meron kang proper risk management. Kaya dapat, bago ka magtayo ng isang business, meron kang business plan. Kasi pag-aaralan mo yung risk ng business na to. Siyempre, tatanungin mo yung mga potential customer mo kung gusto ba nila nito. Kaya merong mga survey. Kasi doon nila chine-check kung magugustuhan ba yun ng tao. Eh kung dun sa survey mo lumabas na ayoko ng ganitong klase ng product eh, ba't mo pa siya ipupush? Adi, in the end, matatalo ka lang, di ba? Kaya dapat bago ka magtayo ng isang business, kailangan mo ng business plan. Kailangan magtanong-tanong muna, mag-research. Hindi yung basta-basta ka lang magpo-put up ng isang business. So, dito papasok proper risk management. So, lahat ng business, lahat ng klase ng investment, may risk. Kaya mo ikakalculate kung ano yung may pinaka maliit na risk tsaka merong high return. Ganon. I-check mo. So, pagpipilian mo na lang kung saan ka mag-i-invest. Doon ba sa may high risk pero may high return, or low risk or low return naman, or tama lang, merong parang tamang risk or tamang return. So, ikaw bahala kung paano ka susugal. So, dapat merong tamang risk management. So, nagets ba? So, ngayon, papasok naman tayo sa financial markets. Yun. Ito yung institution and systems that facilitate transactions in all types of financial claims. Dito papasok yung, dito ka pupunta kung saan ka mangungutang, mag-i-invest. Ayan. Kasi maraming types of investment, maraming types of borrowing. So, there are two types of financial markets. Ayun nga, two classification. First is as to term or maturity. And then the next is type of issue. First, yung term or maturity. First is yung money markets. Pag money markets, ito yung less than a year. Kumbaga, sa current asset, tsaka non-current asset, yung money markets, papasok sa current asset. Kasi 'di ba good for 1 year lang yun. Less than 1 to 1 year. So, money markets cover markets for short-term debt instrument. Maturity of 1 year or less. For example, treasury bills, bankers acceptance, negotiable certificates of deposit,
and commercial papers. So, hindi ko na siya ipapaliwanag masyado kasi pag nag-BSA ka na, nag-BSA ka or masok ka sa college as business, itatakal naman to sa financial accounting at papasok to sa mga cash and cash equivalents. So, kung ano yung mga cash na i-consider mo. The next one yung capital markets. Yun nga, kaya nga siya capital dahil more than a year siya. So, long-term. Markets for long-term securities. Maturity of more than a year. So, yun. Kumbaga, non-current asset. Kumbaga, yun nga, non-current. For example, nito yung long-term loans, mortgage, and financial leases. So, yun nga yung pag, kunyari, kumuha ka ng truck para sa business mo kasi yun yung mag-deliver. So yan papasok dun sa sa long-term loans kasi maglo-loan ka sa isang bangko, babayaran mo siya for 5 years, ganun, may interest. Yun siya. Or pag kukuha ka naman ng bahay or magre-renta ka. Okay. The next classification naman yung type of issue. So meron tayong primary markets and secondary markets. So sa primary markets consist of underwriters, issuers, and instrument involves equity, debt, securities done through investment banking or investment bank. The next one naman yung secondary markets. Markets for currently outstanding securities involves trading or previously issued money market instrument. So sa primary markets, ito yung papasok na yung unang pag-issue ng bonds or ng shares ng isang business. Tapos, kaya siya papasok sa secondary. Kunyari, 'di ba, may bumili ng kaka-issue pa lang na shares. Tapos ang balak ng taong to, ibenta siya ulit. So, dito papasok yun sa secondary markets. Kadalasan, yung sa secondary markets, dito papasok yung PSE, yung Philippine Stock Exchange, dito nangyayari yung paglalaro mo ng stocks. Kasi magbibili ka, ibebenta mo. Bibili ka, ibebenta mo, ganyan. Buying and seller of stocks or shares. Okay, na-gets ba yung pagkakaiba? Kaya siya tinawag na secondary kasi parang second hand na yung shares. So yung financial institutions are the firms that bridge the gap between the surplus units or investors, lenders, and deficit units or borrowers which issue their own financial instrument called secondary instrument. So dito daw nagaganap yung financial institution, sila yung bridge ng borrower tsaka lender. So pag sinabi nating borrower, ito yung surplus, kumbaga may sobra silang pera, kaya ipapautang nila sa may deficit yung mga borrower. Tama ba yung pagkakasabi ko? Ayun nga, yung lender, yung surplus, tapos yung borrower, ayun yung deficit. Financial institution or intermediaries, first thing depository institution, accept deposit from surplus units. Ito yung mga bangko, yung mga BDO, BPI, ganyan. So, meron tayong 3 types ng banks. We all know na yung itong commercial banks, thrift banks, and rural or cooperative banks. Example ng commercial banks ay yung ordinary commercial banks and expanded commercial or universal banks. And then yung sa thrift banks, yung savings and mortgage banks, private development banks. Ayan, parang dito sa thrift bank, dito papasok yung mga yung mga BDO, yung mga Maybank. Kasi dito din sila nagpapautang. Kunyari, kung sino dito sa inyo yung may sasakyan, tapos mag-mortgage ng sasakyan. Ayan, dito siya sa may thrift bank. Kasi dito ka pwedeng
manghiram ng pambili mo ng bahay, ng kotse, yung mga banking finance. Yun. And then the third one is the rural banks and cooperative banks. Bakit nga ba may ganito? Kasi hindi naman lahat ng sa Pilipinas, hindi naman lahat may commercial banks. Ang purpose kasi nito para ma-cater din nila yung mga nasa probinsya na walang kakayahang pumunta sa Maynila para pumunta sa commercial bank or thrift banks. Yun, para maging abot kamay ng mga taga-probinsya yung ganitong type ng banking. So the next one naman yung non-depository institution. Obtain funds by issuing deposits, issue contracts that are not deposits. So ano nga ba yung mga not deposits? Kumbaga hindi na pera. First is the insurance companies, pwedeng fund managers, investment banks, houses, or companies, and then finance companies. Siyempre, itong insurance companies, alam naman natin to, yung mga Sun Life, mga Pru Life, mga Manulife. Lahat ng klase ng insurance, non-life or non-life insurances. So sa life insurances companies, alam natin to, ito yung mga Sun Life, mga Pru Life, Manulife. Tapos meron ding isa na property casualty insurances company. Actually, itong life insurance meron ding non-life. Ito yung mga nasa St. Peter, ganyan. Yan. So, meron ding, syempre, para sa mga non-life tsaka life. First, yung homeowner insurance, vehicle insurance, food insurance, windstorm insurance, umbrella liability insurance, health insurance, yan, professional liability, and credit insurance. Yung iba pa nga, di ba, pag mga celebrity, pati yung mga kamay nila, yung mata nila, yung hita nila, katulad ni Taylor Swift, insured yung legs niya. Ayan. Sa mga Victoria's Secret model, tama ba, Victoria's Secret model, insured yung buong katawan niya if in case na masugatan yung partial ng katawan nila, bayad yan. Kumbaga, insured. So yon, bakit nga ba mahalaga ang insurance? Kasi if in case na may mangyaring masama sa inyo, syempre, hindi naman natin hawak ang buhay natin. Hindi naman natin hawak ang mangyayari sa atin. Kahit gaano tayo kaingat, may mangyayari talaga sa atin. Pero yun nga, let's pray na lang. So, kailangan natin ng insurance. Ganun. Kasi syempre, kawawa naman yung may iwanan natin. Lalo na pag tayo ang kailangan ng pamilya, tayo yung breadwinner ng isang pamilya, tayo yung bumubuhay sa pamilya natin. Kailangan natin to. Kasi if in case na may mangyari nga sa atin, at least meron silang mahuhugot. Hindi sila manonoblema. The next one is the fund manager. First, yung pension fund companies. Ito yung mga SSS, GSIS. Actually, pasok din dito yung mga insurances na may nag-i-issue ng pension. Yan. Mutual fund companies. So, ito yung work ko. Nasa mutual fund companies ako. So, ang ginagawa namin, yun nga, yung kung saan namin dapat ilagay yung pera nila, ganun. Sana pera ko na lang, di ba? Ayun, so, kami yung nag-aalaga ng pera ng iba para tumubo yun. Tapos, kinocompute namin yung income nila. Ganyan. So, dito yun papasok. So, ikaw yung nag-aalaga ng pera ng iba. Ikaw yung nag-i-invest ng pera ng iba para tumubo. The next one is sa investment banks, houses, and companies. So, closed-end investment companies and open-end investment companies. Later on, i-discuss natin to. Then, yung finance companies, yung sales finance company, and then companies, consumer finance companies, commercial finance companies, yan.
Yan. So, meron pang another ng depository institution. First, yung sa number 5 naman, yung security dealers and brokers, yun nga, sa secondary market, ito yun. You may security broker and are only compensated by means of commission. And then, pag dealer, buy securities and sell them. Ayun. So, pag broker, ikaw yung middleman. Kumbaga, yung kinikita mo ay depende kung gaano kadami yung nabenta mo. Ayun. And then sa security dealers, ito yung direct na middleman. Kumbaga, pag meron kang shares, tapos ibebenta mo, ayun, kung magkano tinugunan sa'yo na yun. Pero sarili mong securities yun, sarili mong shares. Pawn shop, alam naman natin to. And agencies where people and some small businesses pawn their asset in exchange of an amount smaller than the value of asset. Trust company and departments, corporations organized for the purpose of accepting and executing trust and acting as trustees under wills as executor or guardians. So yun nga, pag kunyari, mayaman ng iyong pamilya, tapos meron kang mga mana, sila yung isang nag-aasikaso nito. Lending investors who loan funds to borrowers, generally consumer or household. Okay, so yun lang pala tayo. Hanggang doon lang pala tayo sa financial institution and or intermediaries. So yun, tapos yung chapter 1 natin, 11 sakto. So any question? Wala naman po, ma'am. Wala po. May part ba kayo na hindi naintindihan?